Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at Kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Pag-aresto kay dating Pangulong Duterte muling kwanasyon sa Senado. Balitang Bayan. 45-day benefit limit sa pagsagot sa medical services inalis na ng PhilHealth. Balitang Bayan. Pagsasaayos ng Marilao Interchange Bridge na binangga ng isang truck posibleng abutin ng 3 linggo. Matinding traffic sa ilang bahagi ng NLEX, asahan pa. Balitang Bayan. Pilipinas, pangatlo sa mga bansa sa Asya na nakararanas ng matinding init ng panahon. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, ilang linggo matapos ang mainit nilang diskusyon sa White House. US President Trump at Ukrainian President Zelensky muling nag-usap. Balitang Bayan. Balita pampalakasan, Lakers superstar LeBron James hindi pa rin makakapaglaro dahil sa injury. Balitang Bayan. At para naman sa ating showbiz news, Wonder Woman Gal Gadot may bagong milestone sa kanyang career. Balitang Bayan. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Jen Patrolya. Balitang Bayan. Bago tayo dumako sa mga malalaking balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon at iyahatin ng balitang yan ni Kia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Good afternoon. Ayan, good Happy afternoon. lunch. Happy lunch. Kumain na ba? Hindi pa. Ako for the first time, oo. Wow! Congrats Kasi may to foods. me. Oo, ang dami dun. Sa sino? Si Happy Sino ba? Birthday. Happy Si Sex birthday Bomb? po. Oh. Si Sex Bomb. Napanood ko nakatawa yun. siya. Grabe Ganun yung talaga. sayaw nyo Nag-practice kayo kanina. Ay, ano lang kahapon nga. Ay, kahapon. Grabe Ang yun hirap nga magsabay din sa palakpak. Ito na nga. Ito na. Umainit pa rin ba? Sa kasalukuyan po, 3 weather systems ang umiiral sa bansa. Nandito pa rin si hanging amihan at patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon at may possibility na ma-terminate na ito pagdating ng April. Tuluyan na nga ulit na nagparamdam ang shear line at umiiral na sa silangang bahagi ng Visayas habang ang easterlies naman at ay umiiral pa rin sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, kasalukuyang walang binabantay ang LPA ang Pag-asa ayon yan sa kanilang 10 a.m. forecast. Para naman sa ating TC threat forecast, sa loob ng 2 linggo mula March 19 hanggang April 1 ay mababa ang tsansa na may mabuong bagyo sa loob ng Philippine Monitoring Domain. At may weather advisory po tayo ngayon. Ngayong araw, asahan ng heavy to intense rains sa mga probinsya ng Samar at moderate to heavy rains naman sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Bukas naman heavy to intense rains ang aasahan sa Northern Samar at moderate to heavy rains sa Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte at Eastern Samar. Sa loob ng 3 araw mula bukas hanggang linggo, asahan ng generally fair weather sa Metro Manila. 24 to 33 degrees Celsius ang temperatura dito. Sa Metro Cebu at Metro
Davao naman, pakihanda na ang mga panangga sa ulan at asahan ng mga pag-ulan sa susunod na 3 araw. 25 to 33 degrees Celsius naman ang temperatura roon. At ang ating heat index check ngayong March 20 ngayong araw, sa Puerto Princesa, Palawan na itala ang pinaka-mainit na temperatura na 42 degrees Celsius at kapwa 40 degrees Celsius naman sa Dipolog, Zamboanga del Norte at Zamboanga City, Zamboanga del Sur. At ang araw po ay lulubog mamayang 6:07 p.m. at asahan ang pagsikat nito bukas ng umaga bandang 6:01. At yan po muna ang aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Dako na tayo sa mga malalaking mga balita sa nagpapatuloy na pagdiniga hinggil sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, muling kwanasyon ni Presidential Sister at Senate Panel Chairperson Amy Marcos ang ginawang pagsuko ng gobyerno ng Pilipinas sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Iginiit ni Senador Marcos na isinuko ng Pilipinas si Duterte sa ICC na tila walang sariling bayan. Ipinakita rin ng Presidential Sister ang serye ng mga video clip mula na makabalik ang dating Pangulo sa Pilipinas mula Hong Kong hanggang siya ay arestuhin at dalhin sa The Hague, Netherlands. Kaugnay nito nanawagan si Senador Bongo kaya PNP Brigadier General Jean Fajardo na magsabi ng katotohanan kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Present naman sa pagdinig sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., DILG Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Director Major General Nicolas Torre at PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. Balitang Bayan. Walang ibang dapat sisihin sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kundi ang mismong Duterte administration. Tugon nito ng palasyo sa mga batikos kung bakit hindi muna dininig ang kaso ng dating Pangulo sa Pilipinas bago dalhin sa International Criminal Court na nagpapakita lamang na mahina ang justice system ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang dapat questionin ay ang administrasyong Duterte dahil noong November 2021, humiling ang nakaraang administrasyon sa ICC na suspindihin muna ang investigasyon sa war on drugs at nangakong magsasagawa ng sariling pagsisiyasat at papanagutin ang mga may sala. Pero noong June 2022, bago pa man manumpa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto, sinabi niya ng ICC prosecutor na hindi natupad ng administrasyong Duterte ang pangakong magsagawa ng investigasyon at kasuhan ang mga responsable sa extrajudicial killings. Git ni Castro, ang hindi pagkilos na ito ng administrasyong Duterte ang nag-udyok sa ICC na arestuhin ang dating Pangulo at kalaunay inilipat sa The Hague, Netherlands. Wala rin anyang pagkukulang dito ang administrasyong Marcos dahil unang-una, paano nila maipagpapatuloy ang investigasyon kung wala namang sinimulan ang Duterte administration? Balitang Bayan. Dapat tuparin ng Senado ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas at agad na aksyonan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V sa harap ng ilang issue na tinalakay ng Senado kahit may recess. Binigyan din ng kinatawan mula sa unang distrito ng La Union na ang impeachment ay isang seryosong proseso na nangangailangan ng transparency, urgency at impartiality. Kung nakapagsasagawaan niya ng pagdinig ang mataas na kapulungan ngayong nakareses ang sesyon, dapat din itong pagtuunan ng pansin ang impeachment proceedings. Ipinunto ng mababatas na nakasalalay ang kredibilidad ng mga institusyon ng gobyerno sa kanilang pangako na ipatupad ang pananagutan sa pamahalaan, bagamat kinilala
o kinikilala niya ang kapangyarihan ng Senado na magtakda ng sariling schedule. Hinimok ng kongresista ang mga senador na ipakita ang parehong antas ng urgency sa paghawak ng impeachment case tulad ng ginagawa nila sa ibang mahalagang usapin. Balitang Bayan! Sa iba pang tampok na balita, tinanggal na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 45-day limit sa lahat ng ibinibigay nilang benepisyo. Alinsunod ito sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging tuloy-tuloy ang serbisyo ng PhilHealth. Binigyan diin ni PhilHealth Acting President at CEO Dr. Edwin Mercado na ang paglilimita sa benepisyo ay lumang strategy sa pagkontrol ng gastos kaya't napapanahon na upang magkaroon ng reforma rito. Para sa detalye ng PhilHealth Circular 2025-007, maaring tumawag ang miyembro sa PhilHealth 24/7 touchpoints touchpoint sa 02866 225-88 o sa mobile numbers na 0998-8572-957 at iba pang number 0968-86-54670 at sa number o sa numerong 0917-127-5987 o 0917-110-9812. Maaari rin itong i-download sa www.philhealth.gov.ph. Balitang Bayan! At sa iba pang balita, posibleng matagalan pa bago matapos ang pagsasaayos ng Marilao Interchange Bridge sa North Luzon Expressway na binangga ng isang truck kahapon. Ayon kay NLEX SCTEX Traffic Operation Department Head Robin Ignacio, maaring abutin ng 2 hanggang 3 linggo o bago pa magmahal na araw ay matapos na ang repair. Batay sa kanilang initial na mga ulat na natanggap, nasa 4.9 meters ang taas ng truck na umararo sa tulay na mayroon lamang vertical clearance o taas na 4.27 meters. Isang babae na lula na sasakyan ang nasugatan matapos lumusot sa windshield at tumilapon sa kalsada. Maharap naman sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property ang driver ng truck. Samantala humingi na paumanhin at mahabang pasensya ang pamunuan ng NLEX sa mga motorista dahil sa traffic congestion na idudulot ng repair, habang pinayuhan naman ang mga daraan sa napinsalang bahagi ng expressway na humanap na lamang ng alternatibong ruta. Balitang Bayan! Pasok ang Pilipinas sa mga bansang nakararanas ng matinding init ng panahon sa Asya. Batay sa ulat ng independent group na Climate Change, pangatlo ang Pilipinas sa nakakaramdam ng matinding init. Pangwalo rin ang bansa sa Asya na mapanganib sa sobrang init ng panahon. Lumalabas din sa ikinasahang pag-aaral na halos 400 milyong individual ang nakararanas ng mahigit 30 dagdag na araw ng life-threatening heat dahil sa climate change. Kaugnay nito, 37 sa 51 bansa ang nakararanas ng abnormal warning. Ang Climate Central ay isang independent group ng mga scientists at communicator na nagsasaliksik at nag-uulat hinggil sa pabago-bagong klima at kung ano ang mga epekto nito sa buhay ng bawat tao. Balitang Bayan! Sa oras po ng alas 12:15, tanggap tayo ng ICU Report. Department of Justice, nilinaw na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas, pero may jurisdiksyon sa isang individual tulad ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ihahatid ng balitang yan ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Kalinaw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bagamat walang jurisdiksyon ang ICC o yung International
criminal court sa ating bansa dahil hindi na tayo miyembro. Pero kung may isang individual na kinasuhan sa ICC, iba na itong usapin at dapat na itong humarap sa naturang korte. Ayon kay Remulla, sa bisa ito ng International Humanitarian Law na kinikilala ng nasa 150 bansa sa buong mundo kasama ang Pilipinas. Paulit-ulit na tinanong ni Senator Amy Marcos, ang Chairman ng Committee on Foreign Relations, si DOJ Secretary Remulla, kung wala na bang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil hindi na tayo miyembro nito at bakit na-aresto ng ICC si Duterte. Pero sagot nga ni Remulla, ang Pilipinas bilang isang bansa ay hindi nasakop ng jurisdiction ng ICC, pero hindi ibig sabihin, hindi na pwedeng kasuhan ng ICC ang sinumang individual na nakagawa ng krimen na paglabag sa international humanitarian law. Ano ito bahagi ng pahayag ni Senator Remulla? Secretary Remulla. As the ICC's jurisdiction in the Philippines being different from us being a member. What is the distinction, please? Ma'am, the ICC tries people for individual crimes, not states. So the Philippines, as a state, cannot be called upon by the ICC to do something for them. But when the ICC is running after individuals who are Filipino citizens, then that obligation becomes another kind of obligation. So that therefore, Nagkakaisa ang Department of Foreign Affairs, DOJ, DILG at PNP sa pagsang-ayon sa mga naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi sila tumulong sa investigasyon ng ICC sa mga nagawang krimen ni dating Pangulong Duterte dahil hindi na nga tayo miyembro. Ang DOJ ang kay Remulla ay hindi kailanman nakipag-usap sa ICC. Narito ba ang bahagi ng pahayag ni Remulla? Samantala, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na wala silang na-monitor na may pasok na ICC sa bansa para mag-imbestiga kay Duterte. Ito si Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa hindi metodong nakal sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kaugnay ng balitang yan, nakaraang administrasyon dapat umanong sisihin sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ayon sa Malacanang. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Iginiit ng Malacanang na walang dapat sisihin sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi ang mismong Duterte administration. Tugon ito ng palasyo sa mga batikos kung bakit hindi muna dininig ang kaso ng dating presidente sa Pilipinas bago ito dalhin sa International Criminal Court na nagpapakita lamang daw na mahina ang justice system ng bansa. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro nang dapat daw questionin dito ay ang administrasyong Duterte dahil noong November 2021, humirit ang nakaraang administrasyon sa ICC na suspendihin muna ang investigasyon sa war on drugs at nangako magsasagawa ng sariling pagsisiyasat at papanagutin ang mga may sala. Pero noong June 2022, bago pa man nanumpa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, sinabihan niya ng ICC prosecutor na hindi natupad ng administrasyong Duterte ang pangako magsagawa ng investigasyon at kasuhan ng mga responsable daw sa extrajudicial killings. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Investigasyon ng NBI sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news, suportado ni Senador Gatchalian. Nagbabalik Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sabi niya in the way form of transmission, pero... Celi? Celi, go! Oo. Maya-maya babalikan po natin si Ate Celi dyan sa Senado. At sa iba pang detalye po ng balita, tiniyak ni Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal ng barangay ang matibay na suporta ng Kamara sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa paglilingkod at pagtaguyod ng kanilang kapakanan. Inihayag ito ng lider ng Kamara sa kanyang mensahe nitong Miyerkules sa harap ng mga miyembro ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas Tacloban Chapter na sumasailalim sa 4 na araw na komprehensibong pagsasanay sa City State Tower Hotel sa Ermita, Maynila.
Ayon sa kongresista mula Leyte, ipagpapatuloy nila ang pagsusulong ng mga batas na kinikilala sa mga sakripisyo ng mga barangay official, titiyak sa kinabukasan at magpapatatag ng kanilang kapasidad na mamumuno. Binigyan din ng mambabatas ng mga opisyal ng barangay ang isa sa mga haligi ng pamahalaan. Balitang Bayan! At babalikan po natin ang report ni Ate Selly kaugnay nga yan sa investigasyon ng NBI sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news suportado ng isang senador. Nagbabalik Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Portado ni Senator Sherwin Gatchalian ang investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation sa mga vloggers na nagpapakalat ng mga fake news sa social media. Naniniwala kasi si Gatchalian na ang lubos na pagkahilig ngayon ng tao sa social media para kumuha ng impormasyon at ang paglaganap ng fake news sa mga nagdaang taon ay nangangailangan ng panghimasuka ng ating pamahalaan. Ayon kay Gatchalian, seryosong banta sa tiwala ng publiko ang mga fake news at hindi dapat mag-alinlangan ng NBI na maghain ng kaso laban sa mga individual na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Giit ng senador, hindi tayo dapat papayag na basta na lang naghahasik ng kasinungalingan at nagmamanipula ng ilang individual ang kaisipan ng publiko na nakakaapekto sa ating pagkakaisa at pag-unlad. Hindi anya dapat konsintihin ang mga walang katotohanan at malisyosong balita na naglalayong impluwensyahan ang opinion ng publiko sa ilang mga isyu na nagmamaliit sa ating democratic process at nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng bansa. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno, para sa impinametodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, nabiling pa ng tama. Balitang Bayan! Pagtestigo ni De Lima sa ICC, hindi hahadlangan ng pamahalaan. Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Nilinaw ng Malacanang na wala itong balak hadlangan si dating Senador Lela de Lima kung nanaisin itong tumestigo sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa mga kasong crimes against humanity. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na kung voluntaryong magbibigay raw ng testimonya sa de Lima at papayagan naman ito ng mga ICC prosecutors ay hindi raw ito tututulan ng gobyerno. Una nang nagpahayag sa de Lima ng kahandaang tumestigo kung o imbitahan daw ito ng ICC. Maalalang unang inimbestigahan ni de Lima ang Davao Death Squad noon po siya pa ang chairperson ng Commission on Human Rights. Isa rin siya sa mga naghain ng reklamo sa ICC kung saan ipinadala niya ang opisyal na komunikasyon kahit siya ay nakakulong. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, Department of Justice may paalala sa mga lokal na pamahalaan sa kampanya kontra human trafficking. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 24, June Samson. June? Yes, pinaalalahanan ni Justice Secretary Christine Remulla ang mga lokal na pamahalaan na mayroon din silang obligasyon sa paglaban sa human trafficking. Inilabas sa pahayag ng DOJ bilang suporta sa panawagan ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na sana'y makipagtulungan ng mga LGU sa pagbabantay sa Southern Backdoor. Kaugnay niya na iginiit ni Remulla na may pananagutan at may karapatan din ng mga LGU na arestuhin ang mga iligal na pumapasok at lumalabas sa kanilang nasasakupang teritoryo ng bansa. Kasunod na rin ito ng pag-amin ng 3 Pinoy na pinauwi mula sa Cambodia na ipinuslit sa Mindanao patungong Malaysia hanggang makarating ng Cambodia kung saan sila nagtrabaho sa tila Pogo na scam hub. Tiniyak naman ng DOJ na may pagbabagong ginagawa ang immigration para mas mabantayan ang mga akdor o yung mga lagusan sa Mindanao kahit na limitado ang mga tauhan dahil sa kakulangan ng pondo. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Balitang Bayan. Samantala, mahigit 1,700 katao arestado sa paglabag sa Ganban. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Pumalo nga sa kabuang 1,783 na katao ang nahuli dahil sa paglabag sa election Ganban sa datos ng PNP. Metro Manila pa rin ang natiling may pinakamataas na bilang ng mga paglabag na umabot sa 603 na mga naaresto. Sumunod ang Central Luzon na mayroong naitalang 250 at sumunod naman ang Central Visayas na mayroong 249. Kasama sa mga nahuli ang 9 na miyembro ng militar, 12 ang police personnel, 31 ang gwardya, 9 ang mga dayuhan at 2 ang mga appointed na government official. Samantala, pumalo naman sa 1,825 na mga armas ang nasamsam mula sa ikinasang checkpoint, police response at anti-illegal drugs operations. Pinakamarami sa mga nasabat na baril ang revolver at mga pistola. Batay sa ulat ng PNP, 2 ang suspected election-related incidents na naiulat. Isa ang naitala sa Region 11 at isa naman sa Region 4A. Gayon din naitala ang 11 validated election-related incidents na karamihan violent, kabilang na ang 5 insidente sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At ang oras po sa Pilipinas, 12:27 na po na magandang tanghali. Magbabalik po ang Balitang Bayan. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Balitang Bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik po ang Balitang Bayan sa oras po ng alas 12:32. Dako tayo sa IZO Report. Malacanang muling nagpaalala kay Vice President Sara sa kanyang tungkulin sa bayan. Ano ba yan? Patrol 13, Gilbert Verdes. Kung ang palasyo raw ang tatanungin, dapat maiisip ni Vice President Sara Duterte ang obligasyon nito sa Pilipinas. Itong sinabi ni Undersecretary Claire Castro sa gitna ng anyay tungkulin ni VP Sara bilang Vice Presidente. Paliwanag ni Castro, dapat maiisip din ng Vice President na kailangan siya ng Pilipinas bilang ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Sa gitna nito'y naunawaan naman anya nila ang pangalawang Pangulo at katanggap-tanggap ang sitwasyon at nararamdaman nito sa ngayon matapos ngang maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso bunsod nga ng kaso nito sa International Criminal Court. Ganun pa man, dapat anyang maalala ng Vice Presidente ang mga Pilipinong bumuto sa kanya na kailangan niyang mabigyan ng serbisyo at mapagsilbihan. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, travel clearance ni Davao City Representative Paulo Duterte handang palawigin ng Kamara. Natin ang balitang yan ni Patrol 13, Jelly Mendez. Handa ang Kamara na i-extend o palawigin ng Travel Authority o clearance ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kung ito ay kanyang hihilingin. Matatanda ang inaprobahan ng Kamara ang travel clearance ni Congressman Duterte para sa kanyang biyahe sa the Netherlands at sa Japan mula March 15 hanggang April 15, 2025. Ginawa ang hiling ng naturang kongresista kasunod na rin ng pagkakaaresto sa kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte
Duterte ng International Criminal Court o ICC sa pamamagitan ng Interpol. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, karapatan ng kongresista na humiling sa Kamara kung kanya itong nanaisin. Anya maaaring sumulat sa House leadership ang Davao Silon para sa extension ng kanyang travel authority o clearance. Nilinaw naman ni Velasco na wala silang paghihigpit para kay Representative Duterte dahil pribado ang kanyang biyahe at ang papel ng Kamara ay ministerial lamang o nagbibigay lamang ng travel authority o clearance. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! At sa iba pang balita, Pangulong Marcos may tiwala pa rin kay Solicitor General Guevara ayon sa palasyo. Tinabalitang yan ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Nilinaw ng Malacanang na mananatili sa kanyang pwesto si Solicitor General Minardo Guevara. Sa briefing dito sa Malacanang, kinumpirma ni Undersecretary Claire Castro na nagkausap na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Guevara. Ayon kay Castro, sinabi ng Pangulo na hindi raw nawawala ang kanyang tiwala kay Guevara, kaya naman hindi nito hihingin ang kanyang resignation. Una rito, tumanggi si Guevara na katawanin ang mga ahensya ng pamahalaan sa petisyon sa Korte Suprema laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Matapos sa IZ Report, dako naman tayo sa Metro Patrol. Matapos ang blessing, 65 sasakyan, formal nang tinanggap ng Valenzuela City Police mula sa Mayor's Office. Yahatid ng balitang yan ni Danny Cruz. Danny? Formal nang tinanggap. Yes. Formal nang tinanggap ng PNP Valenzuela ang sa pangunguna ni Mayor Nixon, ni Police Colonel Nixon Cayaban, ang bagong sasakyan na donasyon ni Mayor Wes Gatchalian. Ayon sa alkalde ng lungsod, mas magiging epektibo pa ang ginagawang paglaban sa kriminalidad ng mga pulis Valenzuela, lalo't natagdagan na naman ang kanilang sasakyan. Anya 40 motorsiklo na Honda ATV ang kanyang pinamahagi sa mga pulis na malaki ang maitutulong sa patrolya sa pagpasok sa mga eskinita sa Valenzuela. Samantalang 3 Toyota pickup truck at 22 mobile patrol ang iikot naman sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Valenzuela. Bukod dito, ibinalita din ni Mayor Gatchalian ang pagdating ng mga electric car na gagawing mobile patrol sa susunod na buwan. Sinabi ni Mayor Gatchalian na kahit hindi siya makasama ng mga pulis Valenzuela sa lahat ng oras para magbantay sa mga kababayan niyang Valenzuelano, ang 65 sasakyang ito ay bahagi ng kanyang suporta sa mga pulis na pinamumunuan ni Police Colonel Nixon Cayaban. Malaki ayon kay Mayor Gatchalian ang maitutulong nito para manatili ang kapayapaan, matahimik at ligtas na pamumuhay ng mga residenteng Valenzuelano. Labis naman ang pasasalamat ng Chief of Police at sa alkalde ng lungsod ng Valenzuela. Sa may lugar kami makawi, alam niyo, pinapamamalaki. Ang kapulisan ng Valenzuela, ang tiko sa lungsod ng Valenzuela, kasi ang kongres, ang ibig sabihin, wasto at epektibeng serbisyo para sa Valenzuela. Iyan ang tinig ni Police Colonel Nixon Cayaban. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Matapos naman sa Metro Patrol, dako naman tayo sa Ronda Provincia. Negosyante o isang negosyante sa Laguna patay sa pananaksaka ng 2 lalaki. Ihahatid ang balitang yan ni Arman Cabe. Arman? Nako, babalikan natin maya-maya si Arman na kaugnay dyan sa balita niya dyan sa may Laguna na may sinaksak na isang negosyante. At sa iba pang balita,
dapat nang alisin ang bike lane sa EDSA. Ito ang iginiit ni dating Transportation Undersecretary at dating MMDA General Manager Tim Orbos sa panayam ng DWIC upang maibsan ang traffic sa EDSA kasunod na rin ng isasagawang rehabilitasyon nito. Talagang ako'y an avid enthusiast ng cycling. Tanggalin ho yung bike lanes. It does not make sense sa EDSA. Sorry, magalit na sa akin yung mga mga advocates sa cycling. Hindi ho sa EDSA ang cycling. Ibigay na ho natin yan, lalo na ngayon. Tanggalin nyo na ho yun. Hindi na pwede. Hindi na ho talaga. Pasensya na ho, kasi yun ang sinasabi ko eh. We are an emergency case. This is a mamamatay na yung pasyente. Lahat na nang pwedeng gawin, kahit yung alam nating makakasakit, gawin na natin. Gayunman, nilinaw ni Orbos na hindi kailangan tuluyang alisin ang bike lanes. We're not saying tanggalin fully, no? Merong oras na talagang ibigay mo na yan sa taong bayan, sa ibang sasakyan. Pero magsakripisyo rin, hindi naman pwedeng magsakripisyo siya tapos ikaw hindi. Magcarpooling, dapat gano'n. May oras talaga na dapat ganit. Sir, wala hong tama o mali dito, pero dapat nakikita natin solusyon lumalabas tuloy-tuloy. Hindi naman pwede hong hindi, karapatan namin to. Tapos sabihin sa karapatan ko rin na wala mangyayari sa atin, magsakripisyo lahat, pero sabihin lang kung ano, we have to give way. Otherwise, wala akong mangyayari. Idinagdag pa ng dating opisyal ng DOTR, dapat na magtulungan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang mapaluwag pa ang daloy ng trapiko sa EDSA. Ang naglalabas lang ho ng plano, si DOTR. Nasaan po ang plano ng MMDA? Nasaan ang plano ng DPWH? Nasaan po ang plano ng mga LGUs? Tama po kayo. Nasaan po ang plano ng LTFRB at saka LTO? It must be whole of government. Yung ganyan nung kalala, it must be whole of government. Pagtulong pa, pati DepEd, pati po, lahat po yan, pagtulong-tulungan, dapat yung oras mo ganito. Dapat pasok ka ganito. Yan po ang tinig ni dating Transportation Undersecretary at dating MMDA General Manager Tim Orbos sa panayam ng DWIC. Balitang Bayan! Sa oras po ng alas 12:42, tanggap tayo ng Ronda Probinsya. Suspect sa pagsalisi ng sling bag sa Naga City, patuloy pang pinaghahanap. Ihatid ng balitang yan ni Melvin Machado. Melvin! Wala, bumigay si Melvin. At sa iba pang balita, dako naman tayo sa IZ Report. Palasyo kinumpirma na vinito na ni Pangulong Marcos ang panukalang nagdedeklara sa Pampanga bilang culinary capital ng bansa. Masarap yung mga pagkain dyan. Patrol 13, Gilbert Perdesa para sa detalye. Nagpasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang panukalang batas na nagdedeklara sa Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na bagamat maganda ang panukalang batas na ito, ay malawak ang kultura daw ng Pilipinas pagdating sa industriya ng culinary at kung may papasaan niya ito bilang batas ay baka magkaroon naman ng diskriminasyon sa ibang rehiyon at isipin ng mga turista na isang lugar lang ang pwedeng puntahan na may pinakamasarap na pagkain sa bansa. Ayon pa sa opisyal, ganito rin ang gagawin ng Pangulo kung may ibang probinsya na magpapanukala o magsusulong ng kaparehong panukala. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! At sa iba pang balita, usapin ng pagtanggi ng OSG na ipagtanggol ang pamahalaan bilang sagot sa petisyon ng mga Duterte ayaw patulan ng Department of Justice. Ihatin ang balitang yan ni Patrol 24, June Samson. June? Yes, ayaw ng patulan o pag-usapan pa ng Department of Justice kung ano ang tunay na motibo ng Office of the Solicitor General na tumangging ipagtanggol ang opisyalang gobyerno. Magugunitang naghahanap ng manifestation of recusal sa Korte Suprema si Solicitor General Menardo Guevara at ipinaliwanag na kahit noon pa man anya ay nauna na niyang iginiit na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Bukod dyan ay iginiit pa ni Guevara na kailangan din anyang isaalang-alang at proteksyonan ang karapatan at interes ng taong bayan.
dahil mas kailangan daw nila na mag-focus sa kanilang magiging argumento. Samantala, naniniwala naman si Justice Secretary Crispin Remulla na malakas ang laban ng gobyerno laban sa petisyon ng mga Duterte. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may totong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At ang oras po sa Pilipinas, alas 12:45 na po ng magandang tanghali. Magbabalik po ang Balitang Bayan. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Balitang Bayan. At nagbabalik po ang Balitang Bayan sa oras po ng alas 12:48. Tanggap tayo ng Ronda Probinsya. Isang negosyante po sa Laguna patay sa pananaksak ng dalawang lalaki. Iyatin ang balitang yan ni Arman Cambe. Arman! Dead on arrival sa ospital ay isang negosyante matapos itong pagsasaksakin ng dalawang suspect sa barangay Santo Tomas, Calauan, Laguna kaninang madaling araw. Kinilalong Police Major Jerjo Sabiniano, Calauan Police Chief, ang biktima na si Marlon Evangelista na nagtamo ng saksak sa katawan, nagtamo naman ng sugat ang misis nito na mabilis naman ay sugod sa ospital. Ayon kay Sabiniano, dako ingirawan at kalahati ng daling araw nang sugurin ng saksak ng dalawang kalalakihan ang mag-asawa habang ito patungo sa kanilang mixto sa palengke. Hindi umano pagbabayad sa utang ng biktima ang naging motibo sa krimen dahil nang mahuli ang suspect, ito ang sinabi niya sa kapulisan. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pang hindi may todo na. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At sa iba pang detalye ng balita, posibleng sa taong 2032 pa magsimula ang partial operations ng Metro Manila Subway Project. Ito ang inamin ni Transportation Secretary Vince Dizon, bunsod ng mga delays ng kanilang dinatnan sa kagawaran. Ayon kay Secretary Dizon, malabo pa sa taong 2028 o sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makumpleto ang naturang proyekto. Ibinunyag din ng kalihim nga kabilang sa mga dahilan ng pagkaunsyami ng operasyon ng subway ay ang pagresolba sa mga issue ng right-of-way. Magugunitang inihayag ng DOTR na magiging operational ang 488.4 billion peso subway sa taong 2019. Ang Metro Manila Subway ay 33 kilometrong underground railway na may 17 istasyon mula Valenzuela City hanggang Parañaque City. Balitang Bayan. Sa oras po ng alas 12:50, tanggap tayo ng isa pang Ronda Patrol. Sospek sa pangsasalisi sa sling bag sa Naga City. Patuloy pang pinaghahanap. Ihatid ang balitang yan ni Melvin Machado. Melvin? Nakalarma na ngayon sa lahat ng istasyon ng PNP sa lungsod ng Naga at Makaratig Municipal Police Station ang plate number na motorsiklong ginamit ng suspect na nakilala sa alias na Jan, 31 years old, residente ng Zone 1 San Jose, Milaor, Camarines Sur, sa kanyang pagtakas matapos itong tangayin ang sling bag ng biktimang si alias Mary, sekretarya ng isang tindahan ng LPG sa Barangay Liboto, Naga City. Ang suspect ay dati na umanong may 6 na kaso ng pagnanakaw kaya't kilala na ng mga otoridad. Makikita sa CCTV footage na sinalisi ng suspect ang sling bag ng biktima habang abala ito sa pag-asikaso sa ilang customer sa kamabilis na lumabas at sumakay ng motorsiklo upang tumakas. Laman ng sling bag ng ATM cards at iba't-ibang ID at 14,000 pesos na cash. Natagpuan ang wallet sa isang ilog sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur, ngunit wala na ang pera habang ang suspect ay patuloy na nagtatago sa mga naghahanap na pulis sa kanya. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas,
DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At sa iba pang balita, makikipagdialogo ang Department of Transportation sa grupong Manibela kaugnay sa ikinakasang transport o ikinakasang transport strike. Kaugnay nito ay natasan na ni Transportation Secretary Vince Dizon si Assistant Secretary Joscoro Reyes na makipag-ugnayan na sa mga concerned transport group upang mapag-usapan ang kanilang mga hinaing. Binigyan diin ng DOTR na mas makabubuti para sa lahat kung idaraan sa maayos na pag-uusap ang kanilang mga hinaing upang labis itong matalakay. Gayunman, naghahanda pa rin ang DOTR, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na hindi magkakaapekto sa mga commuter ang nasabing strike. Una nang sinabi ng grupong Manibela na magsasagawa sila muli ng nationwide transport strike simula Marso 24 hanggang sa 26. Balitang Bayan. Iniimbestigahan na ng Valenzuela City LGU ang pagkakadiskubre sa ibinebentang imported na bigas na tinawag na President's Rice sa presyong 62 pesos kada kilo. Lampas ito sa itinakdang maximum suggested retail price na 49 pesos kada kilo. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, tumambad ang naturang bigas ng inspeksyonin ng kanilang mga tauhan ang ilang palengke. Bagaman walaan niya silang nakitang irregularidad sa ilang palengke sa Barangay Malanday, Dalandan at Karuhatan, tanging sa Marulas nila nakita ang 62 pesos na bigas. Naniniwala ang alkalde na maaaring nagmula sa mga Chinese supplier ang nadiskubring imported rice. Kaya't katuwang ang Department of Agriculture na iniimbestigahan na ng lokal na pamahalaan kung bakit ibinebenta ang ganitong overpriced na produkto. Samantala, pinayagan naman ang vendor na mag-operate hanggat walang natatanggap ang lokal na pamahalaan na direktiba mula sa Department of Agriculture. Balitang Bayan. At sa iba pang balita, pumalo na sa mahigit 39,000 ang bilang ng mga sasakyang naibenta sa Pilipinas noong Pebrero. Ito ayon sa Chamber of Automotive o Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated at Truck Manufacturers Association, kung saan mas mataas nila ito ng 4.1% kumpara sa naitalang mahigit 37,000 na naibentang sasakyan noong Enero. Mas mataas din ito ng 2.9% kumpara sa mahigit 38,000 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga naibentang sasakyan ay mga commercial vehicle na umabot sa 79.16% habang nasa 20.82% ang mga passenger cars. Sinabi ng CAMPI at TMA na target ng mga automotive manufacturer sa Pilipinas ang makapagbenta ng 500,000 units ngayong taon. Balitang Bayan. Sa oras po ng alas 12:55, tanggap tayo ng isang ICE report. COMELEC hinimok ang mga botante na magsampa ng kaso o reklamo ang mga sangkot sa vote buying. Iatid ang balitang yan ni Patrol 5, Ayayo Pangko. Hinikayat ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko na magsampa ng reklamo laban sa sinumang aspirante na sangkot sa pamimili ng boto at iba pang paglabag sa patakaran ukol sa kampanya at halalan. Ginawa ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kasunod ng pagbatiko sa pagtuligsa sa umano'y mga aspirante na sangkot sa irregularidad sa Visayas. Aminado si Garcia na dahil sa naunang desisyon ng Korte Suprema ay walang premature campaigning, pero umaasa silang mababago pa rin ito. Kailangan lamang anyang may maghain ng reklamo ng maaksyonan ng COMELEC
na maidulog ito sa kataas-taasang hukuman. Di naman ni COMELEC Commissioner Ernest Maceda na maaari namang magbago ng posisyon ng Supreme Court, pero kailangang mayroong isyo na may aakyat para talakayin ito ng mga maestrado. At sa Patrol number 5 ay ayupan ko para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Muling nagkausap sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ito'y matapos na magkainitan ng dalawang lider sa kanilang meeting sa White House. Ayon kay President Trump, naging positibo ang kanilang pag-uusap bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matatanda ang tinanggihan ni Russian President Vladimir Putin ang full ceasefire o tigil putukan sa Ukraine. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Hindi pinayagang maglaro ni Lakers head coach JJ Redick si LeBron James matapos itong magtamo ng groin injury. Pahayag ito ng ang sabi ng sinabi ng Lakers coach, isinama nila si LeBron sa injury list kabilang ang forward nila na si Rui Hachimura. Dagdag pa ni Coach Redick, kailangan pa ng go signal mula sa mga doktor ng dalawang players bago sila makapaglaro. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sa mga fans po ni Gal Gadot, may panibagong achievement sa karirang aktres na si Gal Gadot. Ito'y matapos na makakuha ng star sa Hollywood Walk of Fame, kung saan siya ang unang Israeli actress na nagkamit nito. Sa kanyang speech, pinasalamatan ng Miss Universe Israel 2024 ang kanyang pamilya na nagsilbing inspirasyon. Dumalo sa seremonya ang Wonder Woman director na si Patty Jenkins at Fast and the Furious star na si Vin Diesel. Balitang Bayan. Gal Gadot. Magagal Gadot talaga ako rito. At maraming salamat po sa mga sumubaybay at nakatutok po dito sa DWIZ at Alo Channel 23. Maraming salamat po sa aming mga nakaagapay at sa mga patuloy na sumusuporta. Sa ngalan nga po ni Drew Nasino, ako po si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang programang DWIZ Network News kasama si Maine Barreto at Ian Articona. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ, ang Balitang Bayan.